Yung ganitong dessert naman ang gawin mo. Bukod sa napakadali lang niyang gawin ay hindi mo na kailangang i-bake pa or i-oven. Pwedeng-pwede mo rin itong gawing birthday cake. Tara, samahan niyo ako hanggang dulo. Kailangan lang natin ng 4 egg yolk, mga medium size. Then maglalagay lang tayo dito ng konting asin, pang-balance lang natin sa tamis mamaya. Halu-haluin lang natin ito. Sunod na ilagay natin yung ating condensed milk. Bale, ang sukat nito is 1/2 cup plus 2 tablespoon. Isunod naman natin yung ating 1 tablespoon na instant coffee. Halu-haluin lang natin ito ng mabuti. Then, ilagay na natin yung ating 2 tablespoon ng cornstarch. Haluin lang natin ulit. Then, ilagay na natin yung ating 1 can ng evap milk. Okay lang kahit hindi pa masyadong tunaw yung ating kape, lulutuin naman natin ito. Ayan, isa lang na natin siya sa ating kalan. Lulutuin lang natin ito sa katamtamang apoy. Hanggang sa ito ay tuluyan ng lumapot. Saglit lang itong maluto, dapat ganito yung magiging consistency niya. Sa puntong ito ay pinatay ko na yung apoy dito. Maglalagay naman tayo dito ng 2 tablespoon ng butter or margarine. Haluin lang natin hanggang sa ito ay tuluyan ng matunaw. Ayan, okay na to. Set aside lang muna natin at takpan. Proceed naman tayo sa ating dipping sauce para sa ating graham crackers. Maglagay lang tayo dito ng 1 teaspoon ng instant coffee, 1 sachet ng powdered milk, at 1 cup ng tubig. Halu-haluin lang natin hanggang sa ito ay tuluyan ng matunaw. Gagamit lang ako dito ng square na pan, then naglagay lang ako dito ng parchment paper. Depende na po sa inyo kung saan nyo gustong ilagay. Ayan, dip na natin siya sa ating ginawa kanina. Bale, 2 pack ng graham crackers lahat ang nagamit ko pala dito. Yan, pwede na tayong maglagay ng mixture sa ibabaw. Maganda po kung manipis lang yung ilalagay natin dito. Nag-scoop lang ako ng nasa 1/4 cup. Pero depende na rin po sa inyo kung gaano kayo maglagay. Ayan, ulit-ulitin lang natin yung proseso hanggang sa maubos na natin yung ating mixture. Bale, nasa 5 layer lahat ng graham ang nalagay ko dito. Ito na yung pinakalas niya. Siyempre, mas maraming toppings, mas magandang tingnan. O, diba mga mare, ang bilis lang niyang gawin. Try nyo na rin gawin para meron kayong ulit masarap na merienda. Bali, ilalagay ko lang ito sa freezer na mga 2 to 3 hours hanggang sa ito ay mag-set. Ayan, takpan lang natin siya ng foil. Kung gabi nyo naman siya ginawa, pwede namang overnight. Basta sa ref nyo lang siya ilagay. Ayan, after 3 hours, eto na siya. Bali, maglalagay lang ako ng chocolate syrup sa ibabaw. Depende na sa inyo kung anong gusto ninyong ilagay. Lagyan din natin siya ng konting design para maganda namang tingnan. At kung umabot ka sa part na to at nagustuhan mo ang ating dessert recipe ngayon, pwede pong pa-like and share. Then, mag-comment po kayo sa baba kung taga saan kayo para may shoutout ko po kayo sa susunod ng ating video. Tikman na natin ang ating coffee custard graham cake. Salamat po sa panonood. Bye!